national, dapat magkaroon ng konting reset yung ating gobyerno. Tama po kayo dyan. At kahit po sa isang negosyo, kung nagkaroon ng problema, kailangan magkaroon ng reset. Ganon din po sa ating bayan. Pinakamalaki. Ang problema po kasi iniiwasan natin eh. Iniiwasan yung katotohanan. Pangalawa, nais pagtakpan. So, alam nyo, pagka bulok, kahit na pabanguhin mo pa yan, aalingasaw pa rin. Kaya po, hindi matatapos ito. Nangangarap lang po tayo na makakalimutan itong pinakamalaking nakawan na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Aalingasaw at aalingasaw po ito. Maaring isang linggo, isang buwan, hindi mapapag-usapan. Pero may mangyayari eh. Dahil sa nangyari na ito, may mga consequence sa governance na magpapabalik at magpapabalik nito. Mulit-muli, aalingasaw. Kaya kailangan po ang gawin natin, kayuri natin, ang una natin gawin, huwag tayong maging in denial. There is a problem. How can we solve the problem if we will keep on denying that there is a problem? Di ba? Kailangan kayuri natin ang bulok, itapon natin, at pagalingin natin ang sugat. Maraming salamat po, Madam Speaker, dear colleague. At ang siguro ang dapat ako po, ang humble opinion ko, talagang ang dapat pagsibulan po nito, talagang pagdating po ng SONA o bago dumating yung SONA, talagang dapat may makulong na big fish. Kung hindi po kasi, baka masyado nang mainip ang ating mga kababayan. Tama po ba? Sa ngayon po, hindi ako maasa na magkakaroon na makukulong na big fish. Bakit? Nung tinuro si Saldico, anong sinabi ni Saldico? Involve kayo lahat. Lahat na ipakukulong, lahat ng aakusahan, sasabihin niyan, involve kayo lahat. So pag may nakulong, malaking gulo. At sa tingin ko po, ang pinakamagandang gawin ng Pangulo, bigyan ng pag-asa ang ating bayan, ayusin yung political reforms para hindi man maganap yung pagbabago sa panahon niya, siya naman ang nag-reset ng ating gobyerno sa susunod na administrasyon. Bigyan niya ng pagkakataon yung mga Pilipino na makapili ng tamang mga leader sa pamamagitan ng mga political reforms. Sa tingin ko po, ito na lang ang magagawa. For example, bibigyan na kita, I will be very candid. Maraming takot na takot kay BP Sara. Dahil malakas. Ako po, di ako natatakot kung may debate. At ang kukunin nating kandidato ay magaling. Lalabas yung totoo. Mananalo. Yung tama. Hindi na kailangan mag-impeachment. Hindi na kailangan mag-imbento. Mga madriaga. Hindi na kailangan ng mga kung ano-ano pa na nagkakagulo sa Senado. Simple lang. Bigyan natin ng kakayahan yung mamamayang Pilipino na makapili ng tamang leader. Madam Speaker, dear colleague, doon po siguro kami hindi nagkakatugma ng aking kaibigan na si Congressman Erice dahil ako po ay umaasa pa na bago dumating po yung SONA ay may makukulong. Dahil hindi po pwedeng iwasan itong problemang ito, lalo pong iwasan at lalo. Kayo mga kabonets, mga kababayan, eto, dalawa, si Congressman Erice parang hindi siya after ng may makulong. Itong si Congressman Tiangco, sana may makulong din talaga. Ano sa stand nyo? May makulong or ayusin yung report? Sige. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Basta I'll be happy na replyan kayo at basahin yung mga comment nyo. Tuloy. Patagalin, lalo lang tayo yung nahihirapan. Kaya po ay umaasa, pero siguro hindi na po ako makikipagtalo doon. Malalaman na lang namin
pagdating ng SONA kung may makukulong o hindi. Madam Speaker, nananalangin po ako na magkatotoo yung pag-asa ni Congressman Chanco. Ang panalangin ko lang po, sana hindi kaming dalawa yung makulong. may laman ba So, yun? Hindi po. Tayo naman dalawa ay pareho naman tayo na palagi tayo nagkakaintindihan na ang ating pagpuna ay hindi naman sa paninira. Kung hindi ang pagpuna may laman. ay para masabi kung May laman. Naintindihan ko yung ibig sabihin ni Congressman Erice. Kung sino yung mga taong ganito, kung sino yung mga taong nagsasalita laban sa kabutihan o kaya laban sa katiwalian, sila yung nagkakaroon ng problema. Tingnan nyo. Yung mga nagsasabi na may nalalaman, may ikukwento about sa flood control. Tingnan nyo anong nangyari sa kanila, yung mga nagsalita. Hindi ko na sasabihin pero observe nyo. Sinabi ni ito, may laman yung sinabi ni Congressman Erice. Sabi niya, sana hindi tayo makasama na makulong. Hindi ibig sabihin na may kinalaman sila, may nalalaman sila o kasama sila. Baka kung sila, may nalalaman kasi sila na baka pag sabihin nila kung sino-sino ang mga yon, kasi may alam ang mga ito, lalo na si Congressman Tiangco, may files siya, may mga source siya. Baka magka-problema sila. Kaya talagang saludo tayo sa mga lumalaban talaga, matapang na lumalaban. Tuloy. ano yung sa tingin nating tama. Dahil minsan, yung mga nakapaligid po ay ayaw magsabi ng masakit na katotohanan. So, kung wala pong gusto magsabi ng masakit na katotohanan, tayo ng dalawa ang gumagawa na magsabi ng masakit na katotohanan na minsan naman po ay minamasama na wala naman tayong masamang intensyon dahil ang gusto po natin is maibsan yung kahirapan na hinaharap ng ating mga kababayan. Yung nagsasabi po ng katotohanan, madalas naman sa kasaysayan, yan yung napapahirapan. Ngayon, ito po ang aking iniisip na gusto ko po magtulungan po sana tayo dahil tila dapat pababain po natin yung political noise para makagawa tayo ng batas na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Dahil sabi nyo nga, hirap na po. Sabi nyo po, pataas ang presyo ng bilihin, pababa ang growth natin. At siguro, hindi magiging sapat yung talagang economic spending lang ng gobyerno. Kailangan din dito kasabay ay mapababa yung political noise para ang ating mga namumuhunan ay mag-invest ulit, maglabas ng pera para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Tama po. If there will be serious political reforms, bababa po yung political noise. Sa tingin ko po. Kaya nga ako po ay kritiko ng Administrasyong Marcos. Kritiko na po ako nung panahon pa ng kanyang ama. Kasama ako sa EDSA. At ako ay madalas na oposisyon. At sabi ko po, kung itong last 2 years ng Pangulo, kung meron lang po genuine political reforms, itong sa SONA, may maririnig lang ako na mag-i-implement siya ng reforma na mga pagpabago ng bansa natin. Reforma. Luluhod ako sa kanya. At di niya na ako maririnig na pagbatikos sa kanya. Political reforms, baguhin natin ang konstitusyon after his term. Pero ngayon pa lang, simulan na natin yung proseso na ito. Bigyan niya ng pagkakataon ng political maturity yung mga botante sa pamamagitan ng requirement para sa debate ng mga kandidato. Palagay ko po, yun lang, okay na sa akin. Palagay ko po, may mararating na yung mga pag-reforma na yan. So yun lang po, Madam Speaker, dear colleague, yun lang po ang aking maiksing interpellation sa ating kasamahan dito. At sana po, sa panahon po na tayo nakasinadi, makaisip po tayo ng mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan. At kung meron kayong panukala, ako po ay willing mag-co-author sa mga batas na yon para lang talagang, hindi po kasi tayo tatagal ng ganitong
ng 2 taon ng ganito at sasabihin na hintayin yung susunod na eleksyon. Dapat makaalis. Maraming salamat sa dalawang magiting na congressman. Palakpakan po natin. Ang ganda ng kanilang talakayan. At dito tayo sa reaction. Kung halimbawa pinapanood mo ito ng replay, mag-iwan naman po. Baka pwedeng mag-iwan po kayo ng reaction at I'm happy to read your mga reaction, no? 'Di ba? Yung isa tinanong kasi kailangan bang may makulong? Parang hindi in favor si kasi baka mas maraming magkakaproblema, pwedeng maaring turo ng turo kung sino yung nakulong, no? Tulad kahit hindi na basta kalaban, tuturo na lang ng ituturo. So yun yung iniiwasan. Ngayon yung isa naman, political reform ang gusto niya. Ito. Tama-tama po ang lahat ng laman ng speech nyo. Salamat. May nagbabasa at nakikinig. Well done, Congressman Erice. Paano makulong lahat kasabwat, di ba? So, mukhang malabo nga, no? Tama po kayo, sir. Ang mga kamag-anak, ang barangay, makakakuha ng mga ayuda. Siyempre, kung sinong mas malapit kamag-anak, ay uunahin talaga yon. Kahit sino talagang upo, uunahin talaga kamag-anak. Honest evaluation, real talk. Real talk na sila ni Congressman Tiangco salute sa inyo. Congressman, for me, honest and truthful privilege manifestation. Okay? So kung makita natin halos magagandang reaksyon yung nakukuha, kasi kahit nung una sinusundan ko din po itong si Congressman Erice, na tapos itong si Congressman Tiangco, na talagang real talk lang, hindi yung dalawang isip pa kung ano talaga yung pananaw nila. Yon. Ngayon, halimbawa kung napanood mo ito, kabunets, kababayan, ano po yung reaction mo dito? Payag ba kayo na para sa akin, gusto ko din may managot. Kaso nga lang ang problema, hindi pa sa panahon ngayon kasi nakaupo pa sila kung talagang kung halimbawa kasabwat sila, kasi lahat ng nagsasalita ang tinuturo yung mga nakaupo yung mga nakaupo. Yan na nga si Sandy pumunta sa ibang bansa, si Romualdez medyo nananahimik na ngayon pero hindi naman naiimbestigahan. Tapos hanggang sa yung mga mali-malita, yung mga nagsasalita about sa malita, nag-deliver, napatahimik sila lahat walang nagpatuloy na nag-imbestiga kaya sana yung sumunod na majority 13, sana may pagpatuloy nila para at least makita, malaman talaga. Okay, ito naman si Congressman Erice, may punto siya is siguro ng requirement ng bawat kandidato. Political reform,